Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, isang dahilan bakit nalulungkot tayo o sumasama ang ating loob ay dahil pinakikinggan natin ang masamang opinyon ng ibang tao tungkol sa atin. Pero isa lang dapat ang unahin nating pakinggan. Walang iba kung hindi ang salita ng Diyos. Walang iba kung hindi kung ano ang tingin ng Panginoon tungkol sa atin. Kapag palagi mong pinakikinggan at tinuunawa ang masamang salita ng iba tungkol sa iyo, hindi bubuti ang buhay mo. Tayo ay magiging banal lang sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya naman mga kapatid, aminin natin ang mga pagkakataon na kung saan tayo'y nagpa-apekto, tayo'y nainis, tayo'y nagalit, at tayo pa'y nakipagtalo sa mga ibang taong naninira sa atin. Tayo'y magpakumbaba, buksan natin muli ang ating isip at puso sa Diyos para matanggap natin ang Kanyang salita, maglilinis sa ating kalooban at kaluluwa. Naway sa ating pagsisisi, makita tayo muli na kahit nakakaunti lang, maging karapat-dapat tayong makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami dumudulog sa iyong dakilang pag-ibig. Ngayon ang araw ng kaligtasan ay palapit ng palapit upang sa pagdiriwang ng pagkabuhay kami lalong sumigasig. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinabi ng Panginoon, inutusan ko ang mga tao na sumunod sa akin upang sila'y maging aking bayan at ako naman ang Diyos nila. Sinabi kong mamuhay sila ayon sa pinag-uutos ko at sila'y mapapanuto. Ngunit hindi sila tumalima. Ayaw nilang makikinig sa akin. Sa halip, ginawa nila ang balang maibigan at lubusang nagpakasama. Sa halip na magpakabuti. Mula nang lumabas sa Ehipto ang iyong mga ninuno, hanggang sa araw na ito, patuloy akong nagsugo ng aking alipin, ang mga propeta. Subalit, hindi ninyo sila pinakinggan ni pinahalagahan. Nagmatigas kayo at masahol pa ang ginawa ninyo kaysa ginawa ng inyong mga ninuno. Jeremias, sasabihin mo ang lahat ng ito sa kanila, subalit hindi sila makikinig sa iyo. Tatawagin mo sila, ngunit hindi nila papansinin. Kaya ganito ang sabihin mo sa kanila, narito ang bansang ayaw makinig sa tinig ng Panginoong kanilang Diyos at ayaw ituwid ang kanilang landas. Naglaho na sa kanila ang katotohanan at di man lamang nababanggit.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy iyong dinggin, huwag ninyo siyang salungatin. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon, siya ay awitan. Ating papurihan ang batong kublihan, natin kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ang mga awiting may tuwa at galak. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa kanyang sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoon sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalingan niyang mga hirang, mga tupa, tayong inalagaan. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Sa kanyang salita ay ating pakinggan, iyang iyong puso'y huwag patigasin tulad ng ginawa ng iyong magulang nang nasa Meriba. Sa ilang ng masa, ako'y tinuksot, doon ay sinubok ng iyong magulang. Bagamat nakita ang aking ginawang, sila'y nakinabang. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Magsisi tayong mataos, halinang magbalik loob sa mapagpatawad na Diyos, sa Kanya tayo'y dumulog at manunumbalik na lubos. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, pinalayas ni Jesus ang isang demonyong sanhi ng pagkapipi ng isang lalaki. At ito'y nakapagsalita na mula noon. Nagilalas ang mga tao, ngunit may ilan sa kanila ang nagsabi, si Beelzebul na prinsipe ng mga demonyo ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. May iba namang nais siyang subukin, kaya't nagsabi, magpakita ka ng kababalaghang magpapakilala na ang Diyos ang sumasayo. Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi sa kanila, babagsak ang bawat kahariang nahahati sa magkakalabang pangkat at mawawasak ang mga bahay roon. Kung maghihimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili, paano mananatili ang kanyang kaharian? Sinasabi ninyong nagpapalayas ako ng mga demonyo sapagkat binigyan ako ni Beelzebul ng kapangyarihang ito. Kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamagitan ni Beelzebul, sino naman na nagbibigay ng kapangyarihan sa inyong mga tagasunod na makagawa ng gayon? Sila din na nagpapatunay na maling-mali kayo. Ngayon, kung ako'y nagpapalayas ng demonyo sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, nangangahulugang dumating na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Kapag ang isang tao'y malakas at nagsasandatahan ay nagbabantay sa kanyang bahay, malayo sa panganib ang kanyang ari-arian. Ngunit kung salakayin siya at talunin ng isang taong higit na malakas, sasamsamin nito ang mga sandatang kanyang inaasahan at ipapamahagi ang ari-ariang inagaw. Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin, at nagkakalat ang hindi tumutulong sa aking mag-ipon.
Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yeso Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Kapag may taong ayaw sa iyo, galit sa iyo, at sinisiraan ka, huwag kang mag-alala. Huwag kang magpapaapekto sa kanila. Tandaan mo, may mas malala pang pwede mong maranasan kapag may naninira sa iyo. Ang mas masama ay baka makamukha mo ang mga naninira sa iyo. Remember that the worst thing that you can experience in life is not to have enemies. The worst thing that could happen to you is to become like your enemies. Hateful, angry, and insecure. Amen? Kahit na gaano kasama ang sinasabi ng ibang tao tungkol sa iyo, tandaan mo kapatid, salita lang yan. Huwag kang gaganti. Huwag sasama ang loob mo. Huwag kang magpapahawa sa sama ng ugali nila. You are better than them. You can be better than them. Amen? Masyado pong maiksi ang buhay natin para lang sayangin natin na nakikipagtalo sa mga toxic na tao. Kapag ayaw ka ng isang tao, kahit na anong gawin mo, kahit na anong sabihin mo, masama ka pa rin sa kanila. Kaya, sayang lang ang oras natin na nakikipag-argue sa kanila. Di po ba? Lalong-lalo na po, huwag kayong makikipag-away sa mga taong wala namang passport. Bakit? Kasi tandaan niyo po ito, ang mga taong walang passport, hindi pa nila nakita ang mundo. Paano pa nila makikita ang punto mo? Di po ba? At para hindi mo patulan yung mga taong masakit magsalita tungkol sa iyo, ito po ang tandaan niyo. Para wag niyo ring sayangin ang oras niyo sa kanila, ha? First, remember, your enemies are not God. These people who talk badly to you are not your Lord. Ang mga kaaway mo, ang mga masasakit magsalita tungkol sa iyo, ay hindi Diyos. Iisa lang po ang ating Diyos. At sa unang pagbasa, sinasabihan tayo ng Panginoon, "Thus says the Lord, listen to my voice. Walk in all my ways that I command you, so that you may prosper." Kapatid, unahin mo munang pakinggan ang Diyos. At makikita mo, aasenso ang buhay mo. Kung makikinig ka sa paninira ng iba tungkol sa iyo, anong mangyayari? E di masisira din ang araw mo, di po ba? Kung ang mga kaaway mo ay Diyos, dun mo lang sila pakinggan. Pero hindi nga sila ang Panginoon eh. Bakit ka nagpapaapekto sa mga sinasabi nila tungkol sa iyo? Kung wala din silang mabuting sinasabi tungkol sa iyo, hindi mo sila kailangan pakinggan. You can try to understand your haters. You can love your enemies. But please, do not listen to their bad words. Tingnan niyo po, kapatid, ang barko, ang bangka, lumulubog lang yan dahil pinapasukan ng tubig. Di po ba? Ang tao, ganyan din. Kaya nalulungkot tayo, kaya nabibigo tayo minsan kasi hinahayaan nating ipasok yung mga masasamang salita ng ibang tao sa ating isip. Maganda din po na mag-filter tayo sa salita ng iba. Meron pong dahilan ang Diyos, bakit nilagyan niya ng buhok ang ating tenga, ang ating mga ilong. Kasi yan yung filter, yan yung magsasala para hindi makapasok ang dumi sa ating mga tenga at ilong. Hindi po ba? Ano po ang filter? Ano ang pangsala ng ating isip naman? Karunungan, wisdom. Kasi ang taong marunong, pinipili niya yung mga salita
na pinakikinggan niya. Ang taong marunong, hindi naman lahat ng salita ng tao ay inuunawa niya at nilalagay sa kanyang isip at puso. So, ang concern ng marunong na tao ay palagi doon sa nakakabuti ng kanyang buhay at kaluluwa. So, my dear friends, please be wise. Listen to God first before your haters. Remember, your enemies are not God. But secondly, remember that your haters wants to control you with their words. Tingnan niyo po ang mga taong ito na ang sama ng kanilang sinabi tungkol sa ating Panginoon. Ang Panginoon na nga, siyang tumulong dun sa taong pipi na sinaniba na masamang espiritu. Pero siya pa ang sinabihan na ang kanyang kapangyarihan ay nanggagaling daw sa demonyo. Pero kailan sila nagsalita ng masama tungkol sa kanya? Nung lang nakagawa na milagro at himala ang ating Panginoon. Nung walang ginagawa, nakababalaghan ng Panginoon, tahimik sila. Di po ba? Tandaan niyo po yun, mga kapatid. May magsasalita tungkol sa iyo ng masama kapag may ginagawa ka ng mabuti. At tandaan niyo din po ito, kung gusto mo ng tahimik na buhay, tumahimik ka na lang. Huwag kang magsumikap, huwag kang magpakayaman, huwag mong aabutin ang mga pangarap mo. Makikita mo, walang magsasalita ng masama tungkol sa iyo. Hindi ka nila papansinin. Pero kapag umaangat ka na sa buhay, sigurado hindi mo maaalis yan. Meron at merong magbababa sa iyo. Di po ba? At kapag hindi ka kayang ibaba ng mga taong ayaw sa iyo, makikita mo, kukuha pa sila ng kakampi. Kasi hindi kanila kaya. Pagkakaisahan kanila. Ang mga kaaway mo, mahihina kasi. Lampas sila. Kaya nga, huwag kang magpapaapekto sa kanila. Kung hindi kukuha ng kasangga ang mga kaaway mo, hindi kanila masisira at matatalo. Kaya hayaan mo lang na siraan ka ng iba. Kung pagpapatuloy mo yung mabuting gawa mo, kamukha ng ating Panginoon, balang araw, lilitaw din ang katotohanan. Sino talaga ang mabuti? Sino talaga ang masama? My dear friends, allow your good works, your growth, your success to speak for you. Allow your good works, your growth and success to expose the lies of other people about you. Gusto mong sampalin yung mga kaaway mo? Itong gawin mo. Magpakabuti ka. The best revenge for bad people is goodness. Tandaan nyo din, mga kapatid, ang leon hindi nagpapakapuyat dahil inaalala niya ang sinasabi ng mga tupa tungkol sa kanya. Jesus never lost sleep because of his enemies, because of his critics, because of his haters. Wala tayong mababasa sa Ebanghelyo na kung saan ang Panginoon nag-alala dahil sa opinyon ng mga kaaway niya. Kasi alam ni Jesus kung sino talaga siya. Alam ni Jesus, siya ang leon ni Juda. Siya ang anak ng Diyos. Siyang minamahal ng Ama. Kaya kapatid, sa susunod na makarinig ka ng masama tungkol sa iyo, huwag kang masasaktan. Huwag kang magpapaapekto. Sigurado, pag tahimik ka lang at pinagpapatuloy mo ang mabuting magagawa mo, panalo ka na laban sa mga kaaway mo. At kung man ikaw ang naninira sa iba, kapatid, paalaala lang, suriin mo naman ang sarili mo. Baka naiinggit ka at nai-insecure ka lang sa iba. Wala ka naman dapat ikainggit kasi wala namang taong hindi pinagpapala ng Diyos. Kung gusto mong makatanggap ng grasya, edi humingi ka ng tulong sa Diyos. Mas naiinis pa nga ang Diyos sa iyo
Kapag sinisiraan mo ang ibang tao, imbis na manalangin ka at humingi ng tulong sa kanya. Hindi po ba? Hindi mo kailangan manira ng iba para pagpalain ka ng Diyos. Amen? Mga kapatid, ang panahon ng Kwaresma ay panahon sa pakikinig sa salita ng Diyos. Hindi ka magiging banal kung puro ka naninira sa iba. Hindi ka rin magiging banal kung hindi ka marunong makinig sa salita at kagustuhan ng Diyos. Hindi magiging malinis ang puso mo kung dinudungisan mo ito sa galit at inis. Amen? Kaya nga po, sa susunod na magagalit ka, maiinis ka sa iba, kapatid, tandaan mo ang dalawang katotohanan na ito. Una, hindi Diyos ang mga kaaway mo. At pangalawa, gusto ka lang kontrolin na mga ayaw sa iyo. Tanging Diyos lang ang dapat nating pakinggan at sundan. At makikita mo, kapatid, gaganda ang buhay mo at gaganda din at sasaya ang pakikitungo mo sa ibang tao. Amen. Ating alay ngayon sa Diyos ang ating mga dasal at panalangin at ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan naway magpanibago at magpatotoo ng tapat sa mga dapat pahalagahan sa buhay at tumulong sa muling pagbubuo ng isang wasak na mundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga Kristiyanong mananampalataya naway magkaroon ng tapang na mangaral sa ngalan ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Atin nawang buong pusong itaguyod ang pagtatanggol sa katotohanan at salungatin ang malikhaing pang-aakit ng kasamaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin din natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama namin makapangyarihan, sa paghahandog namin ng mga panalangin, pinapasalamatan ka namin dahil sa iyong anak na tumubos sa kasalanan at kamatayan, na nabubuhay at naghahari magpa sa walang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, parang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, upang iyong kalugdan ang aming mga alay. Dalisayin mo kami sa lahat ng kasalanan, at huwag mong ipahintulot na kami masilaw ng kinang ng mga huwad na kaligayahan. Kung itaguyod mo kami ng aming makamtan, ang iyong pangakong gantimpalang
lantay. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, minarapat mong ang pagtitiis para sa naghihirap ay maging tagapaghiwatig ng pasasalamat. Na aming inihahain ngayon sa iyong hapag, ang iyong anak ay ulirang tagapagbigay ng pagsasaluhan sa mga nagugutom at mga nauuhaw. Sa pagsunod namin sa giliw mong anak, ang pagkamawain mo ay aming ginanap upang ang pag-imbot ay mapawing lahat sa aming pag-uugali at gawaing binabalak. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinapala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukalan tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at sa lahat. Ay pagpapatawad na mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Oong Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat.
na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francesco, ang aming Santo Papa, Laurentino, aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Isuin niyo po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami pinagsalo mo sa banal na pakikinabang ay iyong tulungan maisaloob at maisakatuparan ang iyong pagliligtas na aming pinagdiriwang sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. You can be better than your enemies, haters, and people who do not like you. Tandaan niyo po ang mga salita, may kapangyarihang manira o magpabuti. Kaya nga po ang ating Diyos ng ginawa niyang mundo, ang gamit niya ay ang kanyang salita. Pero sana maalaala mo na ang mga taong nagsasalita na masama tungkol sa iyo, hindi Diyos. Kaya hindi mo naman sila kailangan dapat pakinggan. Unahin mong pakinggan ang salita ng Diyos na nagpapabuti at nagbibigay ng grasya at pagpapala sa iyo. Tunawain mo yung mga taong nagbababa sa iyo. Mas malakas ka kasi may ginagawa kang mabuti. Naiinggit lang sila, nai-insecure lang sila sa iyo. Kaya bakit magpapa-apekto ka sa kanila? Mas mainam, ipagdasal mo sila. The best revenge for bad people is to be good. Yan nga po ang ating assignment. Kung sino man yung taong ginagawa niyang miserable, mahirap ang buhay mo, pagdasal mo sila, bless them with your words. Makikita mo na yung salita mo, ikaw din ang makikinabang diyan, ikaw din ang pagpapalain ng Diyos sa pamamagitan ng iyong pananalangin at pagbabasbas sa mga taong ayaw sa iyo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Kayo'y basbasan ng Diyos makapangyarihan sa lahat sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa'y natapos na. Mayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.